Madaling araw pa lang, ngunit nagkakatipon-tipon na ang mga tao sa labas ng kubo ni na Andres. Inaabangan ang paglabas ng kanyang ina. Ang ilan ay tahimik lang na nakaupo at ang iba naman ay palakad-lakad, halatang hindi mapakali. Sa loob naman ng bahay ay kasalukuyang nag-aayos ng gamit ang bata para sa pagpunta nila sa bukid, habang si Aling Rosa naman ay nakaupo sa gilid ng kanilang papag. Tila may malalim na iniisip. Nay, ang dami na naman po nila naghihintay sa labas. Ano pong gagawin natin? Napatingin si Aling Rosa kay Andres, saka dahan-dahang tumayo. Nilapitan niya ang bintana at bahagyang sumilip. Kitang-kita niya ang ilan sa mga taong nagpunta roon. May isang matandang babae na may dalang maliit na basket, isang lalaking mukhang nangihina at isang batang nakayakap sa kanyang ina. Pambihira talaga. Parang di makaintindi ang mga taong yan. Ilang beses ko na ba sasabihin sa kanila na hindi na ako manggagamot? Nakakainis sa totoo lang. Wala na nga silang napapala, pabalik-balik pa rin sila. Ano, okay na ba yung mga gamit natin? Opo, Nay. Mabuti naman. Hay nako, sa bukid na naman tayo nito tatambay ng maghapon. Nay, hindi ka po ba napapagod kakaiwas sa kanila? Mas nakakapagod kung haharapin ko sila. Makukulit ang mga yan eh. Alam naman nila ang nangyari sa akin pero hayan pa rin sila. Gusto pa rin nilang manggamot ako. Ayoko na ngang gawin yon. Alam mo yan. Hindi niyo na po ba talaga kayang manggamot, Nay? Kawawa naman po sila. Kung kaya mo naman, bakit hindi mo gawin? Bakit nakakaya niyo po silang tiisin? Hindi mo maiintindihan, Andres. Hindi lahat ng bagay na kaya mong gawin, dapat mong gawin. Isang malakas na katok sa kanilang pinto ang kanilang narinig. Napapitlag ang bata dahil sa pagkagulat. Aling Rosa! Aling Rosa! Maawa na po kayo! May sakit po ang nanay ko! Pakigamot naman po! Wala naman po kaming ibang malapitan! Kayo lang po may kakayahan! Maawa naman po kayo! Natahimik si Andres. Napatitig siya sa kanyang ina na noon ay nakapako sa kanyang kinatatayuan. Kita niya ang pagdadalawang isip sa mukha ni Aling Rosa, ngunit agad din yung nagbago. Umiling at bumuntong hininga. Nay, ayos lang po ba kayo? Halika na, umalis na tayo. Huwag ka masyadong maingay. Dating gawi sa likod tayo dumaan. Aalis pa rin po tayo, Nay. Kahit na po may nangangailangan. Huwag ka na masyadong maraming satsat, anak. Halika na. Dali-daling kinuha ni Andres ang kanilang mga gamit, saka binuksan ang maliit na lagusan sa likuran ng bahay. Lumabas sila ng marahan, nag-ingat na huwag makakalika ng kahit na anong ingay. Tahimik silang naglakad sa makipot na daan sa gilid ng bahay, patungo sa masukal na daanan, papunta sa bukid. Habang naglalakad sila, hindi maiwasang lumingon ni Andres pabalik sa bahay. Mula roon, rinig pa rin nila ang malungkot na boses ng mga tao, ang paulit-ulit na panawagan para kay Aling Rosa. Nay, hanggang kailan po tayo magtatago? Hindi sumagot si Aling Rosa. Patuloy lang siyang naglakad, hindi lumilingon, hindi nagpapakita ng kahit na anong emosyon sa kanyang muka. Hindi maiwasang makaramdam ng awa ang bata sa mga taong naiwan sa kanilang bakuran. Alam niyang hindi basta-basta pupunta ang mga tao ron ng gano'n na lang nang hindi nila kailangan ang lubos na tulong ng kanyang ina. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, sumunod pa rin siya kay Aling Rosa. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa isang punong kahoy sa gilid ng kanilang bukid. Doon, huminto sila at naupo sa isang malaking ugat ng puno. Inilapag na ng ginang ang mga dala nitong mga gamit para sa araw na yon. Magtatanim sila ng mga gulay. Nay, ano po ba talaga ang nangyari nun? Bakit ayaw mo na pong manggamot? Marami po nagsasabi sa akin ng mga matatanda na mahusay daw po talaga kayong albularyo.
Malakas at makapangyarihan po. Kinatatakutan nga raw po kayo pati ng mga mangkukulam at aswang eh. Tahimik lamang si Aling Rosa habang nakaupo sa lilim ng punong kahoy. Si Andres naman ay nakatayo sa harapan niya, naghihintay ng sagot sa kanyang tanong. Hanggang sa wakas, bumuntong hininga na ang kanyang ina at nagsalita. Andres, may isang bagay kang dapat malaman. Hindi ako tumigil sa panggagamot dahil sa takot o galit sa mga tao. Tumigil ako dahil sa isang bagay na hindi ko matanggap sa sarili ko. Napakunot ng noo si Andres. Nakikita niya ang lungkot sa mukha ng kanyang ina, ngunit hindi niya alam kung bakit. Noong halos 3 taong gulang ka pa lamang, may isang taong pinakamahalaga sa akin na nagkasakit. Nagawa kong gamutin ng napakaraming tao noon. Mga may sugat, may lagnat, kahit mga malalang karamdaman. Pero, nang tatay mo naman ang nagkasakit at nabingit sa kamatayan, wala man lang ako nagawa. Si Itay po? Gabi-gabi kong pinag-aralan ang sakit niya. Hinanap ko ang pinakamabisang lunas. Ginamit lahat ng alam ko. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko siya nailigtas. Namatay siya sa harap ko, Andres. Sa harapan natin. At wala akong nagawa. Napayuko si Andres. Hindi niya maalala ang lahat. Pero may bagyang gunita na naiwan sa kanyang isipan. Mga gabi kung saan yakap siya ng kanyang ina habang umiiyak ito. Ang pakiramdam ng kawalan kahit hindi niya palubos na nauunawaan ang nangyari. Paano ko ipagpapatuloy ang panggagamot kung ang pinakamahalagang tao sa buhay ko mismo ay hindi ko nailigtas? Hindi nakasagot si Andres. Hindi lahat ng bagay na kaya mong gawin, dapat mong gawin. Dahil may mga bagay na kahit anong pagsisikap mo, hindi mo mababago. Kaya po pala palagi niyong sinasabi sa akin yan. Pero hanggang ngayon po ba, hindi niyo pa rin po matanggap ang mga nangyari? Wala naman po kayong kasalanan kung hanggang doon na lang po talaga ang buhay ng tatay. Nagkakamali ka. Kasalanan ko ang nangyari. Ako ang dahilan kung bakit siya namatay dahil hindi ko siya magamot sa sarili kong paraan. Hanggang sa may nakapagsabi na ang sakit niya ay kayang pagalingin ng isang mutya. Pinilit kong hanapin yon para makuha. Pero ang hindi ko alam, ang tatay mo gumagawa na rin pala ng paraan para makita ang mutyang yun. At doon na nga siya tuluyang nadisgrasya. Maski na, Nay, hindi niyo naman po kagustuhan ang nangyari. Maraming bagay din po ang hindi natin kontrolado. Isa na po dito, ang kamatayan. Tama ka. Kaya nga ayoko ng manggamot. Bahala na ang tadhana. Bahala nang nasa taas para humatol sa mga nagkakasakit. Ayaw ko na silang gamutin kahit pa ilang libo silang magmakaawa sa akin. Pero Nay, sa tingin mo ba ay matutuwa ang tatay sa nangyayari? Sa palagay ko, hindi. Kasi mula nung nabubuhay pa siya, suportado niya ang lahat ng ginagawa ko. Masaya siyang nakakatulong sa akin sa panggagamot. Pero wala. Nasayang lang ang kapangyarihan ko dahil hindi naman tayo natulungan sa oras ng pangangailangan. Pero hindi ba? Mas lalong masasayang ang kakayahan nyo kung hindi nyo nagagamitin. Mabuti pa ako na lang po ang turuan nyo, Nay. Interesado po ako maging albularyo. Gusto ko pong tumulong. Napangiti si Aling Rosa sa kanyang anak. Sa unang pagkakataon, tila may nagising sa kanyang damdamin. Isang katotohanang matagal niyang pilit na tinatakasan. Habang nakatitig siya sa mukha ng anak, naalala niya ang dahilan kung bakit niya minahal ang panggagamot noon. Hindi ito para sa kanya, hindi para sa papuri ng mga tao, kundi dahil sa paniniwala niyang may magagawa siyang mabuti sa mundong ito. Bumuntong hininga si Aling Rosa. Dahan-dahan siyang tumayo. Halika na, Andres. Nagulat ang bata. Saan po tayo pupunta? Ano pa ba? E di magtatanim ng kamote. Nay naman eh. Akala ko naman sasang-ayon ka na. Tumigil ka na dyan sa ilusyon mo. Hindi kita tuturuan dahil gusto ko ako na ang huling albularyo sa pamilya natin.
Wala nang susunod, Andres. Si Andres at ang kanyang ina, ang tanging magkasangga sa buhay. Bata pa lamang siya nang pumanaw ang kanyang ama. Maaga itong namatay matapos matuklaw ng isang makamandag na ahas. Huli na nang maiuwi nila ito sa kanilang bahay. Kumalat na ang kamandag sa buong katawan nito at tuluyang namatay sa harap ng mag-ina. Natuklaw ito ng ahas dahil sa pagtulong nito ng palihim sa kanyang asawa na mahanap ang tanging lunas sa kanyang karamdaman, ang mutya o trabungko ng ahas. Ngunit dahil wala naman siyang kaalaman sa paghahanap ng mga mutya, isang kobra ang nakadisgrasya dito at siya niyang kinamatay. Ang pangyayaring yun ang naging pinakamadilim na bahagi ng buhay ni Aling Rosa bilang isang manggagamot. Sa kabila ng dami ng kanyang napagaling, sa kabila ng mga taong iniligtas niya mula sa bingit ng kamatayan, nabigo siyang mailigtas ang kanyang sariling asawa. Kaya't mula noon, nagsimulang magdalamhati ang kanyang puso. Pakiramdam niya, ipinagkait sa kanya ng tadhana ang kakayahang iligtas ang taong pinaka-mahalaga sa kanya. Dahil sa matinding sakit at sama ng loob, unti-unting lumayo si Aling Rosa sa panggagamot. Hindi niya matanggap na patuloy siyang manggagamot ng mga tao habang ang sarili niyang tahanan ay hindi niya naprotektahan at wala siyang nagawa. Subalit kahit na anong pag-iwas niya, hindi niya matakasan ang kanyang tungkulin. Patuloy pa rin siyang nilalapitan ng mga nangangailangan. Ilang taon na siyang tumatanggi, pero hindi mapigil ang mga taong nakakakilala sa kanya na baka mapagbigyan sila ng magiting na albularya ng kanilang baryo. Sa pagkawala ng kanyang asawa, pinilit niyang punan ang puwang na iniwan nito. Lahat ng gawain na karaniwang ginagawa ng isang lalaki ay nagawa niyang pasanin. Pag-aararo sa bukid, pagbubuhat ng mabibigat na sako ng bigas at gulay, at maging ang paglalakbay sa kagubatan upang maghanap ng pagkain at mangaso. Walang bagay na hindi kinaya, at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang hinahangaan ng kanyang anak na si Andres. Nay, bakit po ang lakas-lakas nyo? Paano nyo po nagagawa ang lahat ng to? Alin ba? Ang pagbubungkal ng lupa para pagtamnan ng kamote? Eh ano naman nakapagtataka doon, anak? Madaling trabaho lang ito. Hindi po. Malakas ka po, Nay. Kaya mo magbuhat ng mabibigat na bagay. Mabilis ka rin pong kumilos. Lahat ng gawain panlalaki po, kayang-kaya nyo. Abay, natural lang naman yun, anak. Kung hindi ko kakayanin, edi paano tayo mabubuhay? Hindi ko naman pwedeng hintayin na may ibang gagawa para sa atin. Pero Nay, hindi po lahat ng babae kasing lakas nyo. Yung ibang nanay po sa baryo, hindi naman nagbubuhat ng mabibigat. Kayo lang po. Pakiramdam ko nga po minsan, mas malakas pa po kayo kay tatay noon eh. Aba, sumusobra ka ng bata ka ha? Mas malakas pa raw ako sa tatay. Naku, kung buhay ang ama mo, baka mapikon yun sa'yo. Pero totoo naman po eh. Nakita ko dati si tatay, buhat yung isang malaking sako ng palay. Parang hirap na hirap po siya. Eh kayo po, na hindi man lang humihingal kapag nagbubuhat ng 2 sako. Paano po nangyayari yun? Siyempre, dahil sanay na ako. At saka, baka hindi mo lang nakita ang tatay mo noong nasa pinakamalakas siya. Alam mo bang kayang-kaya niyang magbuhat ng 3 sako noon? 3? Aba, parang hindi po ako naniniwala. Tingin ko, kayo pa rin po ang mas malakas. Nay, may sikreto po ba kayo? May itinatago po ba kayong lihim kung bakit po kayo malakas? Ano kaya? Baka naman may agimat ako. Talaga po, Nay? May agimat po kayo? Saan po galing? Ay, ewan ko sa'yo. Sinabi ko bang totoo? Ikaw bata ka pa pero madali kang maloko. Eh kasi naman, akala ko talaga meron. Pero kung sakaling may agimat po kayo, ano po kaya no? Yung pampalakas? O baka naman, hindi kayo tinatabla ng pagod?
Aba, gusto mo rin ba magkaroon? Opo, Nay. Ang saya siguro kung may agimat ako. Hindi ako mapapagod kahit magtrabaho po sa bukid buong araw. Tapos, makakabuhat din po ako ng 3 sako ng palay o kaya 5 sako ng kamote. 5 sako? Baka naman balak mo maging dambuhalang tao. Maliit lang, Nay. Kung malakas naman, ayos na. Mabuti yung ganun, para hindi masyadong hirap. Anak, ito ang tatandaan mo ha. Hindi porket may agimat ang isang tao, hindi na siya mahihirapan sa buhay. Ay, ganun po. Akala ko pa naman kapag may ganun ka, makapangyarihan ka na at malakas. Tama naman yung sinabi mo pero may kapalit. Hindi lahat ng may agimat ay pinagpapala. Ang iba, nababaliw, nagiging sakim, o kaya, basta, hindi yun basta-basta, Andres. Eh di kung sakali pong may magbigay po sa akin ng agimat, hindi niyo po ako papayagan? Kung darating ang araw na may agimat kang makukuha, ipagdarasal kung marunong kang magdesisyon kung paano ito gagamitin. Hindi lakas ang sukatan ng isang tao, anak. Ang tunay na lakas, nasa puso at isipan. Parang ang hirap naman pong intindihin, Nay. Pero kung ang ibig niyo pong sabihin, kahit wala akong agimat, basta matibay ang loob ko, kaya ko rin maging malakas? Eksakto. Ikaw nga, kahit maliit pa lang, malakas ang loob mo. Minsan nga, mas matapang ka pa sa akin eh. Naku, lalo na kung may ahas sa palayan. O Nay, wag na nga natin pag-usapan ng ahas. Baka managinip pa po ako mamaya eh. Ay, takot ka pala? Akala ko gusto mo maging malakas. Eh kasi po, Nay, iba naman po ang lakas sa tapang. Kahit po malakas ako, hindi ibig sabihin na hindi na po ako matatakot sa ahas. Aba, may punto ka dyan. Hindi lahat ng malakas ay matapang at hindi lahat ng matapang ay malakas. Tulad niyo po, Nay, hindi lang po kayo malakas, matapang din po kayo. Salamat, anak. Pero tandaan mo, ang pinakamahalaga ay ang tapang na nanggagaling sa puso, hindi sa agimat o sa kung anong kapangyarihan. Opo, Nay, ibig sabihin, kung gusto kong maging malakas tulad niyo, kailangan ko munang palakasin ang loob ko, tama ba? Tama. At syempre, huwag kalilimutan ng sipag at tiyaga. At lumayo ka sa ahas ha, traidor ang mga yan. Sila ang pumatay sa iyong tatay. Hay, nakakalungkot. Naaalala ko na naman siya. Huwag ka na malungkot, Nay. Nandito naman po ako eh. Paglaki ko, magiging kamukha ko po si tatay. Eh di parang kasama mo na po siya ulit. Ikaw talaga, ang kulit. Sige na nga, tara na. Magtanim na bago pa uminit at tumaas ang araw. Pero sandali, Nay. Wala ka ba talagang agimat? Oo na, sige. Ipapakita ko na sa'yo. Sasabihin ko na ang totoo. Napangiti si Aling Rosa sa inosenteng tanong ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa ilalim ng kanyang suot na damit ang isang medalyong hugis bilog. Sa unang tingin, tila isa lamang itong ordinaryong alahas. Ngunit nang hawakan ito ng bata, agad niyang naramdaman ang init na nagmumula rito. Ito ang aking agimat. Kapag suot ko to, nagtataglay ako ng kakaibang lakas. Saan po galing yan, Nay? Sino po nagbigay sa inyo? Pwede rin niyo po ba akong bigyan? Ibinigay sa akin ito ng kalikasan, anak. Ang mutyang nakapaloob sa medalyon, hindi basta-basta nakukuha. Kung ganun po, maski pala gustuhin ko magkaroon ng ganyan ay hindi po pwede. Oo, maski gustuhin mo kung hindi ka naman karapat-dapat, walang darating sa'yo. Pero maski hindi mo naisin, kung ibibigay sa'yo, darating yan ang kusa. Di na nawala sa isip ng bata ang agimat. Maghapon, pinangarap na niyang magkaroon ng sariling anting-anting. Umaasang balang araw ay magiging malakas din siya, katulad ng kanyang ina. Halos magdidilim na nang makauwi ang mag-inang Aling Rosa at Andres mula sa maghapong pagtatrabaho sa bukid. Habang naglalakad sila pauwi, napansin nila ang isang bahay. Maraming tao, maliwanag dahil sa mga ilaw. Alam na ni Aling Rosa ang ibig sabihin nito.
Isang lamay, ngunit hindi sila huminto. Nagpatuloy sila sa paglalakad dahil gusto na lamang nilang makauwi at makapagpahinga. Ilang sandali pa, narating na nila ang kanilang maliit na kubo. Tahimik ang paligid. Wala na ang mga tao kaninang umaga. Bumuntong hininga si Aling Rosa bago pumasok sa loob. Ibinaba niya ang kanyang dalang basket ng gulay sa maliit na mesa habang si Andres naman ay naupo sa papag. Ay, salamat. Makakaigaan na rin. Hoy, anong magpapahinga? Magluluto pa tayo ng pagkain ha. Halika rito, tulungan mo ko. Ay, opo, sige po, Nay. Sandali lang po at maghuhugas lang po ako ng kamay at paa ko. O siya, sige na. Ngunit hindi pa man nakakatayo si Andres, ay may mga narinig na silang mga yapak na papalapit. Pagkatapos ay may malakas at mabilis na katok sa kanilang pinto. Nagkatinginan ang mag-ina. Walang agad na kumilos. Lumabas kayo dyan! Agad na sinenyasan ng ina ang kanyang anak na tumahimik at lumayo sa pinto. Aling Rosa, alam ko nandiyan kayo. Huwag kayo magkukunwaring wala. Alam niyo bang dahil sa inyo, patay na ang nanay ko. Lumabas kayo dyan! Harapin niyo ako! Napatingin si Andres sa kanyang ina. Kita niya ang biglang pagkunot nito ng noo. Ngunit ilang saglit lang ay bumalik ang matigas at blankong ekspresyon nito. Naglakad ito papalapit sa pinto at binuksan yon. Tumambad sa kanya si Diego. Galit na galit. Namumula ang muka at nanginginig ang mga kamay. Sa likod nito may ilan pang tao, mga kamag-anak at kapitbahay niya. Pero si Diego ang nangunguna. Bakit, Aling Rosa? Bakit? Bakit tinayaan yung mamatay ang nanay ko? Kayo lang ang tanging manggagamot dito sa baryo. Pero hindi nyo man lang tinulungan ang nanay ko. Isang himas lang ng kamay nyo. Baka buhay pa siya ngayon. Hindi ko obligasyon na gamutin ang lahat ng tao rito, Diego. Ilang beses ko nang sinabi. Matagal na akong tumigil sa panggagamot. Hindi ko kasalanan kung may namatay. Hindi nyo kasalanan? Wala kayong kasalanan? Dinala ko siya dito kanina. Nakiusap ako at sinabi ko na lumalala na si nanay. Pero anong ginawa nyo? Wala. Wala kayong ginawa. Hindi nyo man lang sinubukan. Ano pinagsasasabi mo? Kailan? Anong oras? Madaling araw pa lang nasa bukid o gubat na kami ng anak ko ah. Sinungaling ka. Andito lang kayo sa bahay nyo nun. Pero pinili nyo hindi kami harapin. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa likod ng lalaki. May ilan pang umiiling at nakatingin ng masama, pero hindi nagpatinag si Aling Rosa. Hindi na nga ako nang gagamot. Matagal nyo nang alam yan. Bakit ba pinipilit nyo ako sa isang gawaing ayaw ko na? Ha? Ano bang gusto mo ha? Malaking pera? Gusto mo magbayad kami para pansinin mo mga nangangailangan ng tulong? Manahimik ka! Wala akong kasalanan sa'yo o sa kung kanino man. Huwag nyo nga isisi sa akin ang mga naging kapabayaan nyo. Alam mo na palang malala ang nanay mo bakit hindi mo pa dinala sa ospital? Diyos ko naman, Aling Rosa. Alam niyo naman na walang ospital na malapit dito. At saka wala kami sapat na pera para ipagamot siya sa bayan. Kayo lang ang pag-asa namin. Pero di niyo man lang kami binigyan ng pagkakataon. Napahigpit ang pagkakahawak ni Andres sa dulo ng kanyang damit. Sa unang pagkakataon, ngayon lang niya nakita ang ganitong matinding away sa pagitan ng kanyang ina at isang kababaryo. Paulit-ulit na lang kayo. Hindi ko na responsibilidad ang gamutin kayong lahat. Akala nyo ba napakadali ng ginagawa ko noon? Akala nyo ba walang kapalit ang bawat buhay na inililigtas ko? Akala mo ba walang hanggan ang kakayahan ko? Kung nagawa niyo ang iligtas ang iba, bakit hindi ang nanay ko? Anong klaseng tao kayo, Aling Rosa? Ang dami niyo natulungan noon, tapos bigla ka na lang umayaw at umiwas. Alam mo, hindi dapat mga katulad mo ang binibiyayaan ng mga ganyang kakayahan. Kasi wala kang kwenta! Wala kang kwenta! Wala kang puso! Kung hindi kayo marunong umintindi, umalis na kayo sa bakuran ko. Wala akong pakialam sa kung ano ang sasabihin ninyo. Tingnan mo! Tingnan nyo! Ang sama talaga ng ugali! Tumahimik ka! Alam niyong lahat ang dahilan kung bakit ako tumigil. Oo, alam namin.
Dahil namatay ang asawa mo nang di mo nailigtas. Kaya ka tumigil. Kung ganun, kaya mo ba ito ginagawa ay para magiganti sa amin? O para parusahan kami? Bakit kami kailangan magdusa? Bakit? Muling sumigaw ang ilan sa likod ni Diego. Ngunit hindi na nito nagawang pigilan ang sarili. Napatulala si Andres. Hindi niya alam kung paano niya poprotektahan ang kanyang ina sa mga masasakit na salitang naririnig. Hindi ko kailangang ipaliwanag sa inyo ang lahat. Pero isang bagay ang dapat niyong tandaan. Huwag niyo ko sisisihin sa bagay na kayo mismo ang may kakayahang ayusin. Kung may pagkukulang kayo sa sarili niyong pamilya, huwag kayong maghanap ng ibang pagbabalingan ng sisi. Hindi ko kasalanan ng kamatayan ng iyong ina, Diego. Kasalanan mo rin kung bakit hindi mo siya naisalba sa oras na dapat kang umaksyon. Nagpanting ang tenga ni Diego. Tila gusto nitong sumugod. Ngunit pinigilan siya ng ilang tao sa kanyang likuran. Kita ang matinding galit at panghihinayang sa kanyang muka. Bumuntong hininga, sabay talikod. Isang araw, Aling Rosa. Isang araw. Magsisisi rin kayo. Pagkaalis ng mga ito, naiwang nakatayo si Aling Rosa. Nakatingin sa kawalan. Lumapit si Andres at nakita niyang malungkot ito. Ilang saglit ay dahan-dahang hinawakan nito ang kamay ng ina. Nay? Nay, ayos lang po kayo? Huwag kang mag-alala, anak. Sanay na ako sa ganito. Pero Nay, hindi naman po tama yun. Parang lagi na lang kayong inaaway ng mga tao. Hindi niyo po ba nararamdaman? Hindi po ba kayo nasasaktan, Nay? Minsan, anak. Oo, nasasaktan din ako. Pero hindi ko naman yun dinadamdam. Hindi naman ako pwedeng magpakain sa kalungkutan at sakit. Hindi ako pwedeng magpaapekto sa mga galit nila. Kung bibigay ako, paano na tayo? Pero bakit po kasi? Hindi na lang po kayo bumalik. Kung kaya niyo pa naman. Matagal na rin namang patay ang tatay eh. Andres, hindi lahat ng bagay na kaya mong gawin, dapat mong gawin. Hindi dahil may kakayahan ako, ibig sabihin, kailangan kong gawin ito palagi. Pero Nay, hindi ba dapat kung may kakayahan kang makatulong gagawin mo? Mahalaga ang tumulong, anak. Pero may mga bagay sa buhay na hindi natin kayang kontrolin. Kagaya ng nangyari sa tatay mo. Kahit anong galing ko sa panggagamot, hindi ko siya nailigtas. Dahil may mga bagay na wala sa kamay natin. Kagaya yung matandang namatay. Hanggang doon na lang ang buhay niya eh. Hindi ako Diyos para gumawa ng himala. Naiintindihan ko na po. Hayaan niyo, Nay. Mawawala din po ang galit ng mga tao sa inyo. Paano mo naman nasabi? Kasi kapag nagmay-ari na ako ng agimat, ako na ang manggagamot. Ikaw talaga? Totoo po yun. Gusto kong matuto rin manggamot kasi kapag dumating ang araw na kayo naman na magkakasakit, ako po ang gagamot sa inyo. Ang bait naman ng anak ko. Alam mo, may taglay ka ng agimat eh. Po? Nasaan po? Diyan, sa puso mo. Alam mo kung bakit? Kasi masipag ka, mabait kang bata at may kakayahan kang pasayahin ako. Si Nanay talaga oh. O anong nakakatawa? Kasi naman, naalala ko po yung itsura ni Kuya Diego kanina. Galit na galit tapos ang tapang-tapang kaso yung boses po niya parang butiki. Uy, wag ganyan. Masama yan. Pero sa bagay, totoo naman. Narinig ko nga rin yung piyok na kanina. Gusto ko lang po kayong patawanin, Nay. Kasi kung malulungkot po tayo, kawawa naman po tayo. Ay nako, bata ka pa nga talaga. O siya, sige halika na at magluto na tayo. Nagugutom na ako eh. O nga rin po eh, nagre-reklamo na po mga alaga ko sa tiyan. Anong sabi? Sabi niya, kung di pa daw ako kakain, lalabas na mga alaga ko at gagapang na papunta sa kusina para maganap ng pagkain. Habang nagluluto, patuloy lang sila sa kulitan. Napuno ng tawanan ang maliit na kusina. Nang maluto ang kanilang pagkain, agad silang naupo sa hapagkainan. Takam na takam ang bata sa niluto nilang mga gulay.
Di bali na pong mahirap ang buhay natin, Nay. Ang importante, masaya po tayo at magkasama. Tama yan, anak. Para sa akin, ikaw lang sapat na para mapawi ang pagod ko. Kaya maski marami ang galit sa akin at di nakakaintindi, basta kasama kita, ayos lang. Siyempre naman po. Pagkatapos natin dito, matulog ka na ha. Ako nang bahala sa mga hugasin. Tutulungan ko na po kayo. Huwag na. Kailangan huwag kang nagpupuyat para lumaki ka at lumakas. Ako na dito. Sige na nga po. 2:00 ng madaling araw nang biglang maalimpungatan si Andres dahil may narinig siyang mga bulong. Nang kanyang pakinggang mabuti ay napagtanto niyang boses ito ng kanyang ina. Hindi niya maunawaan kung ano ang kanyang sinasabi dahil para itong salita na mula sa ibang lingwahe. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid para silipin kung ano ang ginagawa nito. Ngunit nang nasa harap na siya ng pinto ng ina, narinig niya ang malakas nitong pagmumura. Parang may kaaway, ngunit wala naman siyang naririnig na ibang boses, kaya imposibleng may kaaway ito mismo sa loob ng kanyang silid. Magsasalita na sana siya dahil kinukutuban siyang nananaginip o binabangungot ito, pero may bigla siyang naamoy na mabaho. Napatakip siya ng kanyang ilong at bibig. Hindi niya mailarawan ang amoy na yon. Nakakasulasok at talagang masakit sa ilong. Nang hindi na siya makahinga halos, kinatok na niya ang pinto at tinawag ang kanyang nanay. Pinagbuksan siya ng kanyang ina. Nanatiling tahimik si Andres habang nakatayo sa harap ng kanyang ina. Kahit na gusto niyang magtanong, ramdam niyang may hindi pang karaniwang nangyayari. Seryoso ang muka ni Aling Rosa. Bago pa man siya makapagsalita, may narinig silang kaluskos mula sa labas ng bahay. Kapwa sila napatigil at napatingin sa bintana. Hindi ito ang normal na tunog ng hangin o ng isang hayop na gumagalaw sa labas. May bigat ang bawat takbang, paikot-ikot at paminsang-minsang tila kinakalmot ang dingding ng kanilang kubo. Uling naamoy ni Andres ang nakakasulasok na amoy. Mas tumindi. Napalunok siya ng laway at lalong hinigpitan ang hawak sa kanyang ilong. May kinuhang botelya si Aling Rosa at pinahiran ang kanyang ilong. Nakaramdam ng ginhawa ang bata at nawala ang amoy. Dahan-dahang lumapit ang ginang sa bintana at sumilip. Hindi nagtagal, lumingon ito kay Andres. Anak, bumalik ka sa silid mo. Isara mo ang pinto at huwag kang lalabas. Ano man ang marinig mo, naiintindihan mo? Napakunot ang noo ni Andres. Alam niyang may hindi tama. Gusto niyang magtanong, ngunit hindi niya nagawa. Napalunok siya at tumango na lamang. Kahit may pag-aalinlangan. Ngunit bago pa siya makalayo, may isang malakas na tunog mula sa labas. Isang malalim na paghinga. Halos parang ungol ng isang mabangis na hayop. Biglang humigpit ang hawak ni Aling Rosa sa medalyong nakasabit sa kanyang leeg at kinuha sa ilalim ng kanyang kama ang isang latigo na gawa sa buntot pagi. Isang iglap lang, binuksan niya ng biglaan ang pinto at lumabas ng bahay. Naiwan namang mag-isa si Andres, ngunit kalaunan ay hindi siya nakatiis. Sumilip siya sa siwang ng pinto at sa kanyang nakita, halos hindi siya makahinga sa kaba at takot. Nanlaki ang kanyang mga mata kung sino o ano ang kaharap ng kanyang ina. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita ang isang nakakakilabot na nilalang. Isa itong malaking tao na may mahahabang braso at mga binti at parang may nanlilisik na mga mata. Hindi natinag si Aling Rosa. Itinaas niya ang kanyang medalyon na tila dito kumukuha ng lakas. Sumambit din ito ng isang orasyon. Nasaksihan ni Andres ang biglang paglakas ng ihip ng hangin. Nagsimulang gumalaw ang mga damo at dahon ng mga puno sa paligid. Para bang may malakas na puwersang kumukontrol sa mga ito. Lumapit ang halimaw. Mabibigat ang mga yapak nito, ngunit mabilis siyang gumalaw. Nay! Ano po yan? Ano ba, Andres? Isarado mo yung pinto, huwag kang manood.
Bumalik ka sa kwarto mo! Dahil sa pagsasalita ng ina, nawala ito sa focus at hindi napansin ang mabilis na paglapit ng nilalang sa kanya. Nay! Sa likod mo! Ang aswang ay ngumisi. Kita ang matatalas na tumpangin. Bigla itong sumugod kay Aling Rosa. Mabilis na umabot gamit ang mahahaba nitong mga kamay. Ngunit sa isang mabilis na galaw, umiwas si Aling Rosa at iwinasiwas ang kanyang latigo. Eksakto, tumama ito sa balikat ng halimaw. Nag-iwan ng malalim na sugat. Napahiyaw ito nang dahil sa labis na sakit. Umatras ng bahagya at napangiwi. Hindi nag-aksaya ng oras si Aling Rosa. Pinagpapapalo niya ng latigo ang kanyang kalaban. Ang ilan ay naiiwasan ng aswang. Pero madami dito ang tumatama na labis nitong iniinda. Dahil doon sa isang iglap, lumundag ito paitaas at nagpalipat-lipat sa mga sanga ng puno hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng kadiliman. Nay! Tumakas! Nasaan na po? Hindi sumagot si Aling Rosa. Sa halip, nanatili siyang nakaposisyon. Mahigpit ang hawak sa latigo. Alam niyang hindi pa tapos ang kanilang laban. At tama siya. Mula itaas, muling lumundag ang aswang. Pagbagsak sa kanya na parang gutom na buitre. Ngunit hindi siya nagulat. Gamit ang liksi, umiwas siya sa huling sandali at pinalupot ang latigo sa hita ng halimaw. Napahiyaw ito nang subukan itong kumawala. Hinigpitan palalo ni Aling Rosa ang hawak sa latigo at buong puwersang hinampas ito sa lupa. Bumagsak ng malakas ang aswang, napadapa at halos hindi na makabangon. Ang lakas ng loob mong humamon ng away? Wala ka naman palang silbi sa laban? Anong kasalanan ko sa'yo? Bakit ka nandito? Ngunit hindi sumagot ang aswang. Mas lalo lang itong naging mabangis sa harap niya. Nilapitan ito ni Aling Rosa, ngunit bumangon ng aswang at mabilis na tumakbo pabalik sa kakahuyan. Ilang saglit pa ay naglaho na ito sa madilim na gabi. Lumapit si Andres. Nay! Anong klase po yun? Babalik pa po ba yun? Hindi natin alam. Pero siguradong hindi ngayon. At kung babalik man, alam na natin ang dapat gawin. Tahimik silang naglakad pabalik sa kanilang bahay at muling bumalik sa pagtulog pagkatapos. Kinabukasan, muli na naman silang nagpunta ng bukid at di na pinag-usapan ang nangyaring insidente ng gabi. Makailang beses na gustong buksan ni Andres ang tungkol sa bagay na yon, ngunit ilang beses din siyang sinuway ng kanyang ina at sinabihang wag na wag itong ipagsasabi sa sinuman, maski sa kanyang mga kalaro. Hanggang sa lumipas na lang ang buong maghapon ng tahimik at tulad ng dati, naging abala sila sa pagtatanim ng mga kamote. Nang malapit nang matapos ang kanilang gawain, inutusan ng ginang ang kanyang anak na ayusin na ang kanilang mga gamit. Sinunod naman ito ng bata. Nang malapit na siyang matapos, ay may narinig siyang kakaibang tunog. May malakas na kalansing na di niya alam kung saan galing. Namangha siya sa kakaibang tunog na yon. Naglalaban ang dalawang tunog dahil may naririnig pa siyang isang sumisingasing. Napahinto siya, puno ng kuryosidad. Dahan-dahan niyang tinungo ang pinagmumula ng ingay. Sinundan ang matataas na damo hanggang sa makarating sa isang bakanteng lupa. Sa harap niya ay nakita niya ang kamanghamanghang tanawin. May dalawang malalaki at matatapang na ahas ang naglalaban. Ang isang ahas ay may kulay kayumangging kaliskis, nangingintab kapag tinatamaan ng sinag ng araw. Ang kanyang leeg ay napakalapad at di iisang beses na dinuroan nito ang kalaban ng kanyang kamandag. Samantala, ang isa pang ahas ay may madilim na kulay dilaw sa katawan. Bagamat hindi gaanong lumalapad ang kanyang leeg, gaya ng una, ito naman ay mas mahaba at mas may malaking katawan. Mas agresibo ito at may matatalas na pangil. Naging kapansin-pansin rin ang tila maliit na korona nito sa kanyang ulo.
Kapwa nakataas ang ulo ng dalawang ahas, halatang galit na galit. Ang kanilang mga katawan ay patuloy na gumagalaw at di mapakali. Naghahanap ng tamang tiyempo para umatake. Ang kanilang mga singasing ay nagpapahiwatig ng matinding galit. Tila binabalaan ang isa't isa na hindi sila uurong sa laban. Pinanood lang ito ni Andres. Hindi alintana ang panganib. Sa isip ng bata, isa itong pambihirang palabas. Isang laban na unang beses niyang mapanood. Nagsimula ang labanan ng mga ahas sa pamamagitan ng mabilis na pag-atake. Ang kayumangging ahas ang unang sumugod. Mabilis nitong itinaas ang katawan at sinubukan duraan ang kanyang kalaban. Ngunit naging mas mabilis ang dilaw na ahas. Mabilis nitong iniwas ang ulo at saka lumundag ng pabigla. Tinangkang kagatin ang leeg ng kanyang kalaban. Nagpatuloy ang kanilang laban. Palitan ng pag-atake at depensa. Pinalibutan nila ang isa't isa. Gumapang paikot. Sa bawat pagsalakay ng isa ay may katapat na depensa ang kalaban. Ang kayumangging ahas ay patuloy sa kanyang singasing. Pinalalapad pa ang kanyang leeg upang takutin ang dilaw na ahas. Ngunit ang huli ay hindi nagpatinag. Sa isang mabilis na galaw, naipalupot nito ang kanyang katawan sa kayumangging ahas. Nagpumiglas ang biktima. Hinampas ang katawan sa lupa. Pilit na niluluwagan ang pagkakapulupot. Nagsimula ng humigpit ang pulupot ng dilaw na ahas. Dinadala ang kanyang kalaban. Unti-unting nawawalan na ito ng hangin. Bumagal ang kanyang paggalaw at ang singasing ay unti-unting naging mahina. Ilang segundo pa ang lumipas. Bumagsak ang ulo nito sa lupa. Wala nang malay. Kinagat ito ng ilang beses ng dilaw na ahas. Nang matiyak nitong nagtagumpay siya, dahan-dahang niluwagan ng ahas ang pagkakapulupot at bumitaw ng tuluyan. Saglit niya itong pinagmasdan at siniguradong hindi na ito gagalaw. At nang makumpirma niyang siya na ang nagwagi sa labanan, dahan-dahan na itong gumapang palayo. Naiwan si Andres, nakatitig pa rin sa sugatang ahas. Aalis na sana siya nang mapansin niyang bumalik ang nanalong ahas. Ngunit sa pagkakataong ito, may kagat-kagat itong isang maliit na batong kulay puti. Parang isang maliit na itlog yun sa paningin ni Andres. Dahan-dahang ipinatong ng ahas ang puting bagay na yun sa ibabaw ng natalong kalaban, saka muling gumapang palayo. Hala, ano kaya yun? Ang ganda! Mukhang magandang pamato ang bagay na yun kapag naglaro kami ng Jolens. Kukunin ko nga. Sigurado ako mabibilib na naman ng mga kalaro ko sa akin. Lumapit ang bata sa patay na ahas at maingat na pinulot yun. Naramdaman niyang malamig ang bagay na yun at tila may sariling liwanag. Bago pa man niya masuri ito ng mabuti, biglang may humawak sa kanyang balikat at agad siyang napasigaw ng malakas. Bakit ka ba sumisigaw? Ano ka ba naman? Nanay naman eh. Ginulat niyo naman po ako eh. Pambihira ka. Kanina pa ako naghihintay sa'yo ah. Uuwi na tayo. Ano bang ginagawa mo dyan? Ano yan? Bakit may ahas dito? Layo, dali! Layo! Dali-dali nitong hinawakan sa braso ang anak at agad na inilayo. Aray, Nay! Aray ko! Sinasabi ko na sa'yo, huwag kang lalapit sa mga ahas. Anong hindi mo maintindihan doon, ha? Eh, Nay, kasi nag-away po sila eh. Napanood ko lang po. Napanood? Napanood? Anak, hindi ito laro. Hindi ito palabas. Inuha ng ginang ang itak na nakasukbit sa kanyang bewang at walang pag-aalinlangang tinaga at dinurog nito ang ulo ng ahas. Walang karapatan ng hayop na to para mabuhay. Nay, patay na po yan. Pinatay na po ng dilaw na ahas. Dilaw na ahas? Diyos ko, napakalakas ng kamandag ng tuka ng ahas na yun, anak. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Gusto mo na ba sumunod sa tatay mo? Ha? Alam mo namang namatay sa tuka ng ahas ang tatay mo, di ba? Alam ko po, Nay, pero... Walang pero. Sinasabi ko sa'yo, wag na wag kang papakakampante sa mga ahas, Andres. Wag mong kakalimutan na mortal nating kalaban ng mga yan.
Saglit lang po. Hindi naman po nila ako inatake. Wala naman pong ginawa sa akin ng mga ahas eh. Maswerte ka lang. Paano nga kung talagang natuklaw ka, ha? Paano kung ikaw naman ang hindi ko magamot? Iiwan mo ko katulad ng tatay mo? Patawad po, Nay. Pero wag po kayong mag-alala. Wala naman po akong sugat o kagat. Tignan niyo po, ayos lang po talaga ako. Huwag mo nang uulitin to. Nakikiusap ako. Hindi ko kaya kung pati ikaw. Opo, Nay. Ano yung nasa kamay mo? Ito po. Iniwan po to nung nanalong ahas sa patay na ahas. Ewan ko po kung ano to. Pero parang importante kasi. Iniwan niya bago siya umalis. Ging mabilis ang pagtibok ng puso ni Aling Rosa. Alam niya kung ano ang nakita at pinulot ng anak. Isang klase ng mutya na tinatawag na trabongko ng ahas. Nay, alam niyo po ba yung ahas po na nag-iwan nito? Para po siyang may korona sa ulo. Kakaiba po talaga, Nay. May korona? Opo, meron po siyang maliit na korona sa ulo. Tapos, hindi kagaya ng isang ahas. Hindi masyadong malapad ang kanyang leeg, pero mas malaki, saka mas mahaba po siya. Mas malakas din po siya, Nay. Parang sawa kung makalingkis at makapulupot. Ang mabuti pa tara na. Bakit, Nay? Ang ahas na sinasabi mo ay hindi lang basta isang ahas, anak. Minsan ang naikwento sa akin ng lolo mo ang tungkol sa mga yan. Ang ahas na may korona ay isang diwata. Diwata ng mga ahas. Wow! Talaga, Nay? Ibig sabihin, totoo po ang mga diwata? Nakakita na po ako ng diwata, Nay. Huwag ka nga matuwa dyan. Tulad ng sabi ko, mortal natin silang kaaway. Bakit po parang natatakot po kayo? Takot at galit ang nararamdaman ko, anak. Yang bagay na hawak mo, hindi yan isang laruan. Isang mahalagang mutsaya na bibihira lang na makita. Yan ang trabungko ng ahas. At hindi lang yan ordinaryong mutya dahil mula yan sa diwata. Mutya po? Ibig sabihin, mutya po tong hawak ko? Mula ngayong araw na to, nagmamay-ari ka na ng isang mutya dahil ibinigay sa'yo yan. Hindi naman po niya sa akin ibinigay, Nay. Iniwan po niya sa patay na katawan ng ahas na yan. Nagkakamali ka, iho. Hindi basta-basta nagiiwan ng trabungko ang isang diwata, lalo na at alam niyang may tao sa paligid. Kung alam niyang hindi ka karapat-dapat na magmay-ari ng kanyang mutya, hindi niya yan iiwan. Hala, may mutya na po akong sarili, Nay. Natupad na po ang pangarap ko. Ayos! Magiging katulad ko na po kayo, Nay. At yun ang mismong kinatatakutan kong mangyari, anak ko. Hindi lahat ng pinagkakalooban ng mutya ay maswerte. Masyado ka pang bata para magkaroon ng mabigat na responsibilidad sa pagdadala nito. Maraming panganib kang maaaring harapin. Ano po? Panganib? Anong ibig niyo pong sabihin, Nay? Anak, ang trabungko ay hindi isang simpleng agimat. May mga nilalang na matagal nang naghahanap ng ganyan. Kapag nalaman nilang meron ka nito at hindi mo alam kung paano poprotektahan ang sarili mo, maaari kang mapahamak. Anong mga nilalang yun? Hahabulin ba nila ako kapag nakita nilang meron akong mutya? Paano po nila malalaman, Nay? Pwede ko po bang itago to? Para hindi po nila makita? Sa mga susunod na araw, malalaman mo rin, anak, kung ano ang ibig kong sabihin. Pero kailangan nating paghandaan ang araw na yon. Pero, Nay, hindi ko naman po ito sinadya. Pinulot ko lang po kasi iniwan po nung ahas. Hindi aksidente, anak. Ikaw talaga ang nakatakda at pinili para humawak nito. Bakit po ako? Yun ang hindi ko alam. Pero ang sigurado ako, may dahilan kung bakit sa'yo napunta ang trabungko. Nay, pwede ko po bang ibalik na lang? Iwan ko na lang po kung saan ko kinuha. Hindi ganun kadali, anak. Kapag tinanggap mo na ang isang mutya, hindi mo na basta-basta maibabalik. Kahit itapon mo yan ng paulit-ulit, babalik at babalik sa'yo sa kahit na anumang paraan. Ano po ang gagawin natin? Simula ngayon, kailangan mo nang mag-ingat. Huwag kang basta-basta lalabas sa gabi. Huwag kang makikipag-usap sa kung sino-sino, lalo na sa hindi mo kilala. Parang nakakatakot naman po, Nay. Yan ang gusto ko. Magkaroon ka ng takot para matuto kang mag-ingat.
Hindi mo alam kung anong klase ng nilalang ang pwedeng humarap sa'yo. Tutulungan niyo po ako maganda. Ibig bang sabihin, babalik na kayo sa pagiging albularyo niyo? Hindi Ang sakin lang, tutulungan kitang malaman kung paano gamitin ang trabungko. Sa bagay, madali lang yan. Kailangan mo lang sundin ang sinasabi ng puso o isip mo. Bago ka pa may makalaban. Ala, paano kung dumating sila bigla, Nay? Kung darating sila, dapat huwag kang matakot. Dapat mong tandaan, anak, lahat ng ituturo ko sa'yo. Kailangan mong matuto kung paano gamitin ang bagay na yan. Sige po, Nay. Pero Nay, may tanong po ko. Ano yun? May kapangyarihan na po ba ako ngayon? Hindi ko alam. Pero kung meron man, hindi mo pa siguro nararamdaman. Paano ko po malalaman? Minsan, ang kapangyarihan ay hindi mo mararamdaman hanggat hindi mo to kailangan. Parang hindi ko po magets. Hindi mo ba talaga nagigets? Ibig kong sabihin, kapag kailangan mo na ang kapangyarihan ng mutya, saka mo lang ito mararamdaman. Maaaring lakas, talino, o galing ang ibibigay ng bawat mutya. Pero lagi mong iisipin na sa mabuti ka lang palagi na kumampi. Halika na, umuwi na tayo. Aabutan na tayo ng dilim sa pag-uwi. Habang papalayo sila sa lugar na yon, hindi maiwasan ni Aling Rosa ang makaramdam ng takot at pangamba. Alam niyang ang mutyang yon ay hindi isang ordinaryong bagay. Ito ay isang regalo, ngunit maaari din itong maging sumpa. Hindi niya inaasahan na sa isang tahimik na araw na yon ay magbabago ang buhay ng kanyang anak. Ilang araw pagkatapos na mapasakamay ni Andres ang mutya, ay nagsimula na ang kanyang ina na isiwalat sa anak ang kanyang tunay na mga kakayahan. Napagtanto nitong oras na upang muli niyang balikan ang kanyang dating sarili. Naging guro siya ng sarili niyang anak. Itinuro niya dito ang lahat ng dapat niyang malaman, nang di pilit at di minamadali. Hanggang sa isang araw, kinuha niya ang isang lumang itim na baul na pinakatago-tago niya. Gamit ang nangingitim na susi, marahang binuksan ni Aling Rosa ang kahon, at kasabay ng malutong na tunog ng lumang kahoy ay ang pagbunyag sa mga kayamanang nakatago dito, mga anting-anting at mutyang matagal na niyang iniingatan. Nakita ni Andres ang iba't ibang klase ng mutya, mga malakristal na bato, buto ng hayop, lumang barya at iba pa. Maingat na kinuha ni Aling Rosa ang isa sa mga ito at ipinaliwanag ang gamit ng bawat isa. Ang ilan ay ginagamit sa panggagamot, binababad sa tubig upang ipainom sa may sakit o ipinupulbos at hinahalo sa halamang gamot. Meron ding mga mutyang ginagamit bilang pandepensa laban sa masasamang nilalang sa dilim, tulad na lamang ng mga aswang. Habang isa-isang pinapaliwanag ni Aling Rosa ang halaga ng bawat anting-anting, napansin ni Andres ang ilang pirasong nakasabit sa kwintas. Nay, ito po bang mutya ko ay pwede ring maging katulad ng mga ganyan? Gusto ko po sanang ikwintas. Pwede naman, anak. Ayon kay Aling Rosa, isang paraan ng pagdadala ng mutya ay sa pamamagitan ng pagkikwintas dito. Isang dahilan ng mga albularyo at antingero kung bakit ginagawa ito ay dahil sa paniniwalang kailangang malapit ito sa katawan ng may tangan upang mas maging epektibo ang taglay nitong kapangyarihan. Ang mga mutya ay sumasagap at nagbibigay ng enerhiya, at ang pinakamainam na koneksyon nito sa katawan ng tao ay sa bahaging malapit sa puso o sa leeg. Nagsisilbi itong proteksyon laban sa mga masasamang elemento at nagbibigay rin ng lakas, talino at galing sa panggagamot. Kapag malapit sa puso, mas madali nitong naaapektuhan ang espiritual na enerhiya ng nagtatangan. Isa pang dahilan, anak, kaya ginagawa itong palamuti sa kwintas ay upang hindi mahulog o mawala. Kaya pala, Nay, ang galing naman. E di kung gawing kwintas tong mutya ko, mas magiging mas malakas po ko.
Ang mutya ay hindi lang basta-basta nagbibigay ng lakas. Depende sa may tangan kung paano niya gagamitin ang kapangyarihan nito. Paano po? Ang mutya ay parang isang binhi. Kung marunong ka mag-alaga, didiligan mo ng tamang dasal, pananampalataya at kabutihan, lalaki at lalakas ito. Pero kung hahawakan mo lang at iaasa ang lahat sa mutya, walang mangyayari. Nay, paano po kung may ibang taong gustong agawin tong mutya ko? Kaya nga kailangang laging malapit sa'yo, anak. Maraming taong gustong magkaroon ng mutya kahit hindi sila karapat-dapat. May ilan dyan, gagamitin lang sa masama. Iingatan ko po to, Nay. Hindi ko hahayaang makuha sa akin to ng iba. Kasi bigay to sa akin ng diwata ng mga ahas eh. Ito po, gawa na po niyo ako ng kwintas. Sige, pero bago natin itali sa lubid o kadena, dapat muna natin itong linisin at dasalan. Sige po, tutulungan ko po kayo, Nay. Halika rito anak, may sasabihin pa ako. Simula ngayon, magiging bantay mo na ang mutyang yan. Pero ikaw rin, magiging bantay naman ng mutya mo. Ayos po, papangalanan ko po siyang trabong ko ng diwatang ahas. Iba ka talaga? Sige, halika na, simulan na natin. Ang nagsasagawa ng pagsasanay ang mag-ina. Isang matandang babaeng kapitbahay nila ang tumawag sa pangalan ni Aling Rosa. Halata ang pagod sa kanyang muka. Malalim ang kanyang mga mata. Tila ilang araw nang hindi maayos ang tulog. Nang marinig ng ginang ang kanyang pangalan, agad na lumapit ito at itinabi ang hawak na buntot pagi. Tumakbo naman si Andres papalapit sa kanila. Nakinig sa usapan. Rosa! Rosa! Nakikiusap ako. Tulungan mo ako. Ilang gabi na akong hindi makatulog dahil sa mga kakaibang tunog sa bahay ko. Parang may kung anong nagtatanod sa amin. Tuwing gabi na lang, nanggagambala siya at nananakot. Matagal mo na bang naririnig yan, Manang Marta? Mga 3 gabi na. Sa una, akala ko pusa lang. Pero parang mas mabigat yung mga yapak niya lalo na kapag nasa bubong. Tapos may matinis na tunog at nararamdaman ko rin na may nakamasid sa akin. Naku, Lola Marta, baka po aswang yun. Kaya nga natatakot ako, iho. Yun din kasi ang hinala ko eh. Baka tinatanuran ako ng aswang. Ay, bakit naman kaya? Meron po bang may sakit sa inyo? O buntis? Wala naman, iha. Pero nanganak ang kasama ko sa bahay na apo ko. Malamang na yung sanggol ang puntirya ng aswang na yun. Ay, Diyos ko! Kung ganun ay aswang nga! Anong gagawin ko? Tulungan mo ko, iha. Yung sanggol na yun, matagal na hinintay nung mag-asawa at hindi na pwedeng magkaanak ulit ang apo ko. Ay, ayokong mapahamak ang sanggol. Nay, ano pong gagawin natin? May paraan para hindi ka na nila gambalain. Anong gagawin ko? Sabihin mo sa akin, nakikiusap ako. Oo, alam ko na hindi ka na gumagawa ng mga ganitong bagay pero nakikiusap ako, iha. Tutulungan ko ho kayo. Wala po kayong dapat na ipag-alala. Ay, salamat. Salamat, iha. Una, bago lumubog ang araw, magsaboy kayo ng asin sa paligid ng inyong bahay, sa bubong at sa palibot ng kubo. Tapos magdikti kayo ng mga bawang at siyang ilagay nyo sa mga pinto at bintana. Itabi nyo rin sa mag-ina o sa sanggol. Pero hindi yun sapat. Kailangan nyo ng sandata. Bibigyan ko kayo ng buntot pagi. May itinatago pa akong isa dyan. Ipapahiram ko na muna sa inyo. Ang latigo ay ilagay nyo sa ulunan ng iyong kama at gamitin lang kung kinakailangan. Ay, salamat, Rosa. Susundin ko lahat ng sinabi mo. Dahan-dahang umalis ang matanda habang si Andres naman ay tila hindi pa rin makapaniwala sa kanyang narinig. Nay, tinutulungan mo na ulit sila? Oo, anak. Pero hindi na lang ako. 2 na tayong tutulong at manggagamot ng mga tao. Wow! Talaga po! Ibig sabihin magiging albularyo na rin po ako? Dahil po ba tunay sa trabong ko?
Oo, kailangan mong gamitin ang trabungko para lalong lumakas ang kapangyarihan nito. Sigurado ako na ito ang dahilan kung bakit ibinigay sa'yo ng diwata ang kanyang mutya. Ang saya-saya ko, Nay. Ito talaga ang pangarap kong gawin, ang maging kagaya nyo. Teka po. Hahanapin po ba natin na yung kakalabanin nating aswang? Hoy, magtigil ka dyan, Andres. Sa pangalan mo lang ikaw magiging bayani. Si nanay naman, oh. Hayaan na natin ang aswang na yun. Lalayas din naman yun kapag wala siyang mabibiktima rito. Pero may kapangyarihan tayo, Nay. Kaya nating labanan yun. Hindi tayo pwedeng palaging pasugod. Mapapahamak tayo. Maski sabihin mong parehas na tayong may mutya, kung di naman natin kilala ang kalaban natin at kung gaano ito kalakas, matatalo tayo. Teka, ano yun? Anak, may nagmamanman sa atin. Diyan ka lang ha, hahabulin ko. Nay, mag-iingat po kayo. Mabilis na tumakbo si Aling Rosa at nilapitan ng isang malaking puno kung saan niya napansin na may pasilip-silip na tao. Ngunit pagdating niya doon ay wala naman siyang nakita. Malakas ang kutob ni Aling Rosa na may nagtatangka sa kanilang mag-ina. Naalala niya bigla ang kanyang anak at ang mutya. Yun ang naisip niyang dahilan. Rosa! Bakit po kayo bumalik? Iha, may dadalhin ditong lalaki. Nakagat ng ahas. Tulungan mo. Ako na ang nakikiusap. Po? Sige po. Dalhin niyo dito sa bahay. Ilang sandali pa ay sumunod na ang ilang tao sa kanilang bahay. May bitbit silang tao na nakasakay sa isang duyan. Andres, maghanda ka ng mga gamit. Isang basong tubig, ilagay mo sa may altar ngayon din. Sige po, Nay. Pinaupo nila ang lalaki. Takot na takot ang mukha nito at hindi na rin makausap ng matino dahil sa matinding nerbiyos. Ano ho ba ang nangyari? Naku, nag-uuma sa bukid. Ayun, nakachamba daw ng ahas. Natuklaw. Ang masama niyan, Iha. Ulupong daw ang nakatuklaw. Mabilis lang kumalat ang kamandag ng ahas na yun. Iwan ko na muna kayo. Kukunin ko lang ang gamot. Inuntahan niya si Andres na naroon sa harap ng altar at binabantayan ang inilagay na isang basong tubig. Akin ang trabungko. Ngayon natin masusubukan ang bisa nito. Yung lalaki sa labas, siya yung unang pasyente. Kaya galingan mo. Una ko po siyang pasyente. Oo, kaya kailangan mabuhay siya. Heto ang agimat. Ibinabad ni Aling Rosa ang mutya sa tubig at sinabing usalin ng anak ang itinuro niyang orasyon para sa panggagamot laban sa kamandag ng ahas. Isinagawa ito ng mabilis ni Andres. Sige, dalhin mo na yan doon at ipainom sa kanya. Nay, sigurado po ba kayong gagana to? Paano po kung hindi? Hindi ka dapat magduda sa kapangyarihan ng trabungko. Ang pananalig mo ang magpapalakas dito. Tandaan mo, Andres, hindi lang mutya ang nagpapagaling, kundi ang taong may hawak nito. Ay, sige po. Dahan-dahang hinawakan ni Andres ang basong may tubig na pinagbabaran ng trabungko. Ramdam niya ang init nito sa kanyang palad. Kinuha niya ang kwintas at muli itong isinuot bago dalhin sa tao ang gamot. Lumabas siya ng bahay at lumapit sa lalaking nakahandusay sa duyan. Halos nangingitim na ang paligid ng sugat, senyales na kumalat na ang kagat ng ulupong. Bakit ikaw? Nasaan ang nanay mo? Mamaya ko na po ipapaliwanag, Lola Marta. Kailangan na po itong mapainom sa kanya para mahabol po natin ang kamandag. Kaya pa kaya yan? Halos hindi na yata humihinga. Kawawa naman. Anak, bilisan mo! Hinawakan ni Andres ang ulo ng lalaki at dahang-dahang isinubo rito ang tubig. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit sinunod niya ang lahat ng itinuro ng kanyang ina. Muli itong umusal ng orasyon. Lahat ay tahimik na nagmamasid, umaasang may mangyayari. Ilang segundo ang lumipas bago marahang gumalaw ang lalaki. Napangiwi ito, tila nasasaktan, ngunit ilang sandali lang ay bumalik ang kanyang kulay. Malalim ang kanyang paghinga, pero halata ang pagbuti ng kanyang kalagayan.
Gumagalaw siya! Buhay siya! Andres, nagawa mo! Magaling anak. Ngayon alam mo na kung paano gamitin ang mutya mo. Yun na po yun? Bakit parang ang bilis naman po ng epekto? Ano ka mo, iho? Abay, bakit? Ano bang gusto mo? Maghirap pa ang pasyente mo. Abay, pilyo. Naku, huwag niyo na pong pansinin, Manang. Hindi lang po makapaniwala ang bata. Nagpapasalamat ako sa iyo, iha. Naku, bumalik na ang magaling nating albularyo. Ligtas na tayo, mga kababaryo. At hindi lang isa, 2 na sila. Mabuhay ang bago nating batang albularyo. Mabuhay si Andres! Hindi na napigilan ni Andres ang ngumiti. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na halaga ng kanyang natutunan mula sa kanyang ina. Habang nagkakagulo ang mga tao sa tuwa, tinapik ni Aling Rosa ang balikat ng kanyang anak. Ang galing mo, anak. Salamat po sa inyo, Nay. Ang pangyayaring yun ang nagbigay ng pag-asa para sa mga taga-baryo. Ang mga ibinilin ni Aling Rosa sa matandang si Marta ay kanilang sinunod. Sa tuwing bago sumapit nga ang gabi, ay nagsasaboy na sila ng mga asin at bawang. Ilang gabi na ring walang nagrereklamo tungkol sa pag-iingay ng kakaibang nilalang o sa tila hayop na nagtatanod sa mga kabahayan. Laking pasasalamat ng mga tao sa mag-ina. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unti na ring sumisikat si Andres dahil hindi lang panggagamot sa mga nakagat ng ahas ang kaya niyang gamutin. Nagagawa ninyang gamutin ang iba pang klase ng sakit tulad ng lagnat, pangihina, pagkahilo at iba pa. Ngunit sa kabila ng pagsisikap ng mag-ina na makatulong sa kanilang mga kababaryo, may isa o ilang tao na hindi natutuwa sa kanilang ginagawa. Umanda kayo mag-ina. Malapit na rin ang araw nyo. Hindi takot si Aling Rosa sa kasalukuyang pagbabanta ng aswang sa kanilang baryo. Palagi niyang sinasabi sa kanyang anak na mas dapat katakutan ng aswang ang mga taong katulad nila. Napatunayan ni Andres na totoo ang sinasabi sa kanya ng kanyang ina. Minsang gabihin sila mula sa pagtatrabaho sa bukid. Madilim ang daan at umasa lang sila sa malamlam na sinag ng buwan habang tinatahak ang kalsadang pauwi sa kanila. Sa bandang yon ay walang masyadong nakatayong mga kabahayan, ngunit mapuno at madamo sa magkabilaang parte ng daan. Wala silang nadalang ilawan dahil hindi naman nila inaasahan na aabutin sila ng dilim sa paglilinis at pagtatanim sa kanilang gulayan. Biglang napahinto si Andres sa paglalakad nang makarinig ng tila mahihinang mga bulong. Napatingin siya sa kanyang ina. Matigas ang ekspresyon ni Aling Rosa. Tila batid nito ang panganib na maaaring sumalubong sa kanila habang patuloy na naglalakad. Nay, ano yun? Parang may bumubulong. Naririnig niyo po ba? Bilisan mo na lang yung paglalakad mo at huwag ka na lang maingay. Bakit po? May naririnig din ba kayo? Wala, kailangan lang nating makarating agad sa bahay para makapaghanda na tayo ng hapunan. Habang patuloy na naglalakad, bigla na lamang may bumagsak na malaking sanga ng sampalok sa kanilang harapan. Nay! Huwag ka matakot, Andres! Huwag mo ipapakita na takot ka! Habang nagsasalita ang kanyang ina, napansin niyang humigpit ang hawak nito sa karit na dala. Mas lalong kinabahan ang bata nang magsimulang umusal ng orasyon ang nanay niya. Nay, ano po nakikita nyo? May masamang espiritu po ba dito? Basta makinig ka lang sa akin, ha? Kapag sinabi kong tumakbo ka, takbo ka na, ha? Po ba kasi nararamdaman nung nakikita nyo? Hindi ko pa alam, pero isang bagay ang tiyak ko. May kasama tayo sa daang to. Nang marinig ni Andres ang sinabi ng kanyang ina, agad siyang sumabay sa paghakbang nito. Tinawid ang nakaharang na sanga. Tahimik silang nagpatuloy sa paglalakad, ngunit hindi pa man sila nakakalayo. Biglang narinig niya ang ingit ng mga sanga at kaluskos ng dahon sa likuran nila. Ay, Diyos ko po! Yung sanga! Umaangat po ulit!
Isang malakas na hangin ang bigla na lamang dumaan sa itaas nila na sinabayan ng amoy na nakakasulasok. Halos sabay silang napatakip ng ilong dahil sa tindi ng baho. Ano ba yun, Nay? Grabe na pangabaho po. Parang bulok na karne. Anak, ilabas mo ang iyong mutya. Kahit, Nay, ano ba talaga nangyayari? Poprotektahan ka ng mutyang yan maski anong mangyari. Sige na. Opo, Nay. Sige, lakad lang. Huwag kang hihinto. May isa tagabulag ang suot mong mutya. At sa paningin ng aswang, maglalaho tayo at hindi nila makikita. Nakarating na ang mag-ina ng ligtas sa kanilang bahay. Doon na muli nagsimula si Andres na mag-usisa. Nay, ano po ba talaga yung nangyari kanina? May aswang. Aswang? Na naman? Akala ko po, umalis na yung aswang na yun. Mukhang hindi pa, anak. Sa palagay po nyo, dayo kaya yung aswang na yun o taga rito po sa atin? Parang pakiramdam ko ay isang dayo. Hindi tayo kilala eh. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng malalakas na kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Meron ding malalakas na pagaspas ng pakpak. Nasundan tayo. Paano po yung nangyari? Hindi ba't may sa tagabulag po ang trabong ko? Paano niya po tayo nasundan? Malinaw na sa akin, anak. Hindi siya dayo. Taga rito lang siya sa atin at tayo talaga ang punteriya niya. Agad na dinampot ni Aling Rosa ang buntot ng pagi. Si Andres naman ay pumunta ng kusina para kumuha ng isasaboy na mga asin at bawang. Maya-maya pa ay naging agresibo na ang mga kilos at tunog mula sa labas ng kanilang kubo. Papalakas ng papalakas ang mga tunog hanggang sa may kumakalmot na sa kanilang dingding. Ubus na ang pasensya ko sa iyong aswang ka, ha? Sige, magtuos tayo ngayon. Lumabas si Aling Rosa, dala ang kanyang buntot ng pagi. Mula sa labas ay nakita ni Andres na nakatayo sa harap ng kanyang ina ang aswang. Ikaw na naman? Ayaw mo talaga akong tigilan, ano? Anong problema mo, ha? Nang tignan ni Andres ang aswang, agad rin niya itong nakilala ayon sa anyo niya. Ang aswang na unang sumalakay sa mag-ina, ilang araw na rin ang nakakaraan. Natigilan ang bata nang biglang mabaling ang kanyang paningin sa itaas ng isang puno. May nilalang pa doon na may malalaking pakpak. Agad itong bumulusok pababa, kasing bilis ng kidlat. Hindi yun napaghandaan ni Aling Rosa. Isang malakas na puwersa ng pagbangga ang nakapagpatumba sa albularya. Nay! Wag, anak! Huwag kang lalabas! Nanatili lang si Andres sa harap ng kanilang pinto. Hindi niya magawang isarado ang pinto at iwan ang ina sa ganoong kalagayan. Lalo pat sa unang pagkakataon ay nakita niya ang takot sa mga mata ni Aling Rosa. Muling lumipad ang aswang sa itaas, samantalang ang isang aswang naman ay dahang-dahang lumalapit. Nakahanda na ang matutulis nitong mga kuko para sugatan ang albularya. Nag-iinit ang suot na trabungko ng bata. Muling sumugod ang aswang na lumilipad at di niya siya nakatiis. Tumakbo siya palapit sa kanyang ina at iniharang ang sarili para proteksyonan ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Sa kanya tumama ang malakas na pagsugod ng aswang. Hindi! Andres! Napatilapon ang bata sa lakas ng pagkakatama. Tila agad na nanlabo ang kanyang paningin at nang kanyang mabawi, doon niya nakita na nakapaibabaw na kay Aling Rosa ang isang aswang at kinakagat na ang mga braso ng kanyang ina. Hindi ako papayag na saktan mo ang nanay ko! Sa sandaling yon, hindi natakot ang nanaig kay Andres, kundi matinding galit. Sa harapan niya, ang kanyang ina ay halos wala ng malay habang nilalapastangan ng aswang. Mula sa kanyang dibdib, mahigpit niyang hinawakan ang trabungko, ang agimat na ipinagkaloob ng diwata ng mga ahas. Sa sandaling lumapat yon sa kanyang palad, isang kakaibang enerhiya ang bumalot sa kanya. Naramdaman niyang tila may dumadaloy na kuryente sa kanyang mga ugat. Gumuguhit sa bawat himaymay ng kanyang laman. Biglang tumalim ang kanyang paningin. Pinulot niya ang buntot ng pagi ng kanyang ina.
Isang latigong yari sa buntot na mahiwagang isda. May lason na kayang punitin ang laman ng kahit na anong nilalang ng kadiliman. Mabilis siyang sumugod. Tumama sa likod ng aswang na nasa ibabaw ng kanyang ina. Sumabog ang itim nitong dugo at agad na napahiga sa lupa. Umalingaw-ngaw ang nakakapanindig balahibo na alulong nito. Hayop kang bata ka! Huwag kang makialam sa laban namin ng iyong ina! Ungas ka ba? Sinasabi ko na sa inyo, hindi ko aayaang saktan niyo ang nanay ko! Muli niyang pinalo ng latigo ang halimaw, ngunit pagkatapos nun ay bumulusok pasugod ang isa pang aswang. Naging alerto si Andres at naiwasan niya ang binalak na ataking yun. Mabilis ka pala ha! Mukhang mahusay ang gamit mong agimat! Pero masyado ka pang bata! Wala ka pang alam, kaya humanda ka! Magiging hapunan namin kayo mag-ina! Huwag kang puro satsat! Ang ingay mo! Gawin mo na lang! Akala mo ba natatakot ako sa inyo? Sige bata, tignan natin kung kaya mong tapatan ang isang tulad ko! Sumugod ang aswang sa kanya mula sa kaliwa. Isang matalim na kamay ang mabilis na dumapo sa kanyang balikat. Pero sa huling segundo, dumapa siya at tumiwas na halos gahibla lang ng buhok ang pagitan ng kanyang leeg at ng kuko ng halimaw. Sa lakas ng atake ng aswang, nabiyak ang matandang puno sa likuran ni Andres. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Mula sa kanyang kanan, ang ikalawang aswang naman ay mabilis na dumagit. Iniumang ang matutulis nitong kuko sa kanyang tiyan. Ngunit sa isang iglap, hinablot ni Andres ang trabungko at agad yung nagliyab ng matingkad na berdeng liwanag. Tikman mo to! Ipinilupot ni Andres ang kwintas sa hawakan ng kanyang armas at nakipagsabayan sa pagsugod. Sa isang iglap, dumaplis ang matatalas na kuko ng aswang sa kanyang balikat at sa bahagya niyang pag-iwas na yon, iwinasiwas niya ang buntot ng pagi na unti-unti na ring nagliliwanag dahil sa kapangyarihan ng mutya. Tinamaan sa leeg ang lumilipad na aswang. Napakapit ito sa kanyang leeg. Nanginginig ito habang ang lason ng mutya ay gumagapang sa katawan nito. Nagkaroon ng makamandag na lason ang kanyang latigo. Hindi na nag-aksaya ng oras pa si Andres at muli niyang pinatamaan ang leeg ng aswang hanggang sa naputol na ang ulo nito. Bagsak ang walang buhay nitong katawan sa lupa habang nanginginig pa rin. Ayop kang bata ka! Pinatay mo ang asawa ko! Papatayin din kita! Sumugod ito, mas mabilis kaysa kanina. Ngunit si Andres ay mas mabilis. Sa huling segundo, bago siya abutin ng halimaw, itinapat niya ang hawakan ng latigo na may trabungko sa kanyang dibdib. Diwata ng mga ahas! Ipahiram mo sa akin ang iyong lakas! Ang katawan ni Andres, tulad sa latigo, ay bigla ding nagliwanag. Sa isang iglap, nagsilabasan ang mga mahiwagang kaliskis sa kanyang balat. Matigas na parang bakal, kaya naman, nang sumugod sa kanya ang isa pang aswang, ay dumulas lang ang matatalas nitong kuko sa kanyang katawan. Walang naiwang sugat o kalmot. Ang galing mo, anak. Sige, tapusin mo na ang aswang na yan. Mabilis na pumihit ang bata at sa isang iglap ay sinipa niya ang aswang. Mabilis itong napasadsad sa lupa at tumama sa katawan ng isang malaking puno. Nagkalat ang maitim na dugo sa lupa. Hindi maaari! Napakalakas mo! Paanong nangyari yun? O ano ha? Kaya mo ba? Akala ko ba malakas ka? Ilabas mo yun ang tapang mo! Nanginginig ang aswang habang pilit na bumabangon. Halos hindi siya makapaniwala na kaya siyang tapatan o higitan pa ng isa lamang batang musmos. Imposible! Hindi maaari ito! Wala pang nakakatalo sa akin! Nagdideliryo ka na ba ha? Hindi ba't muntik ka na rin natalo ng nanay ko nung una kang sumugod dito? Maswerte ka lang, naunahan mo lang ngayon si nanay, pero hindi ka rin uubra sa kanya. Akala mo, chicken ka lang, wala kang binatbat sa nanay ko. Hindi makasagot ang aswang. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na takot. Ngunit bago pa siya makatakbo, sa isang iglap,
lumundag si Andres ng mataas at muling nilatigo ng sunod-sunod ang kanyang kalaban. Dahil sa labis na panghihina, nahubaran ng kanyang pagbabalat kayo ang aswang at bumalik ito sa pagiging tao. Hala, Kuya Diego? Paano nangyari to, Diego? Bakit? Ay, gusto kong magiganti. Kasalanan niyo ang pagkamatay ng nanay ko. At hindi ako titigil hanggat hindi ko na ipaghihiganti. Pati ang asawa kong pinatay mo. Hingal na hingal ito, pilit na gumagapang palayo. Halos hindi na makatayo. Hindi ako maaaring mamatay. Ako ang pinakamalakas! Napahinto ang aswang. Nanginginig ito. Dahan-dahang napatingin sa kanyang likuran, kung saan nakabaon na sa kanyang likod ang mahiwagang tinik na nasa dulo ng latigo. Mula roon, gumapang ang itim na enerhiya. Unti-unting sinunog ang laman nito mula sa loob. Ah! Hindi! Hindi ito maaari! Hindi ito maaari! Unti-unting nasunog ang katawan ni Diego. Hingal na hingal si Andres. Marahang tinitigan ang sarili niyang kamay. Ang kanyang balat ay unti-unting bumalik sa normal, kasabay ng pagkalma ng kanyang trabungko. Sa wakas, tapos na ang laban. Agad niyang tinakbo ang kanyang ina. Lumuhod sa harapan nito at niyakap ito ng mahigpit. Nay! Tapos na po! Ligtas na po tayo, Nay! Nagtagumpay tayo! Ang tapang mo, anak. At ang lakas mo. Nay, hindi ko to magagawa kundi po dahil sa inyo. Kayo po nagturo sa akin kung paano maging matapang at matatag at kung paano po lumaban. Oo, pero grabe. Napabilib mo talaga ako. Nay, si Kuya Diego po. Hindi mo kasalanan yun, anak. Siya ang pumili ng kanyang landas. Yun sana ang maging aral din sa'yo. Kailanman ang anumang klase ng paghihiganti at pagsanib sa kasamaan, walang mabuting idudulot. Yang mutyang ipinagkaloob sa'yo, sana, sa mabuti mo lang palagi gagamitin. Opo, ipinapangako ko po, Inay. Dahan-dahang tumayo si Aling Rosa. Kahit ramdam pa rin ang hapdi ng kanyang mga sugat, tinulungan siya ni Andres. Inalalayan hanggang sa tuluyan silang makatayo. Pumasok na sila sa kanilang bahay. Nay, sa tingin niyo po ba, tapos na talaga ang panganib? Sa ngayon, ligtas tayo. Pero ang mga masasama, anak, hindi yan mauubos. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Naiintindihan ni Andres ang ibig sabihin ng kanyang ina. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa ito ang huling laban niya. Laban sa mga katulad ni Diego, nakampon ng kadiliman. Kung ganun, hindi rin po ako titigil. Mas mag-e-ensayo pa po ako at pag-uusayin ng aking kakayahan. Tama yan, anak. At nandito lang ako para maging gabay mo. Sa kanyang palad, naramdaman ng bata ang muling pag-init at pagliwanag ng trabungko ng ahas. Tila nakikisang-ayon sa pinag-uusapan nilang mag-ina. Nang mga oras na yon, si Andres ay hindi na lang isang bata, kundi isa na siyang tunay na mandirigma at bayani na handang ipagtanggol ang lahat laban sa masasamang elemento na maghahasik ng lagim sa kanyang nasasakupan.